Magandang araw sa inyo. Ngayon, pag-uusapan natin itong ilang material tungkol sa pagbabahagi ng pananampalataya. Yung gamit yung tinatawag na gospel tract. Oh, yung mga parang leaflet, di ba? Yun nga, itong mga sources natin, parang mga gabay ito, mga notes galing sa isang session para sa mga gustong matuto kung paano ba ito ginagawa. Okay. Ang gusto nating gawin dito ay himayin yung mga pangunahing ideya para mas maintindihan mo bilang tagapakinig kung paano ba ito ginagawa sa paraang, sabi nga nila, efektibo at may respeto. Sige. Interesting to. Okay, umpisahan natin siguro sa pinaka-basic muna. Ano ba raw yung tinitingnan nilang tagumpay sa ganitong gawain? Based dito sa material ha. Kasi parang automatic, inisip natin resulta agad, di ba? Oo, tama ka dyan. Napakahalaga niyan sa simula pa lang. Malinaw na malinaw sa material na yung definition nila ng tagumpay, hindi siya nakasabit sa resulta. Hindi yung kung tatanggapin ba agad nung kausap mo. Okay. So hindi pala yun yung focus? Hindi. Ang sabi dito, ang tagumpay daw ito yung simpleng pagkukusa na ibahagi si Hesukristo sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Pagkukusa? Oo. At ipaubaya ang resulta sa Diyos. Parang ang bigat nasa intention mo, sa faithfulness mo na mag-share. May binanggit pa silang verse, di ba? Meron. Yung 1 Peter 3 verses 15 hanggang 17. Paalala lang na laging handa raw magpaliwanag tungkol sa pag-asa natin. Pero ito yung mahalaga. Gawin ang may kahinahunan at respeto. Kahinahunan at respeto. Okay, so hindi pressure sa conversion, kundi sa tapat na pagbabahagi. May nabanggit din silang pangalan. Si Gary Cobb mula sa BGEA. Oo, Billy Graham Evangelistic Association. May 5 siyang puntos daw na dapat tandaan. Sige, isa-isahin natin. Yung una, medyo personal, sabi, yung sarili mo rang buhay, malaking bahagi ng testimonya mo. Paano yon? Yun. Ang punto doon, hindi lang daw yung sinasabi mo yung naririnig ng tao. Tinitingnan din daw nila yung buhay mo. Kumbaga, walk the talk, parang ganun. Okay, gets. So, consistency. Ano yung pangalawa? Pangalawa, napaka-importante raw, pakinig. Bago ka pa man magsalita o magbahagi, kailangan daw pakinggan mo muna yung kwento ng kausap mo. Unawain mo muna kung nasaan siya. Parang earn the right to be heard, ganun ba? Eksakto. Yan mismo yung sinabi sa material. Kailangan daw munang makinig ka. Makes sense. Bumuo muna ng tulay. Yung pangatlo, ito medyo, paano ba? Intriguing. Yung tungkol sa sintomas versus ugat ng problema. Oo. Ang paliwanag doon, madalas daw kasi, yung nararamdaman ng mga tao, yun yung mga sintomas lang. Kalungkutan, stress, parang ganun, kawalan ng pag-asa, pero hindi daw agad nila nakikita yung ugat. Na tinutukoy nilang, kasalanan. Oo, yun yung term na ginamit sa source, kasalanan. So ang hamon daw, ayon sa material, paano mo matutulungan yung tao na makonekta yung nararamdaman niyang simptomas dun sa ugat na yon, tapos ipakilala si Jesus bilang lunas. Okay. Medyo malalim yun. Pang-apat, panatilihing simple. Bakit kaya? Ano yung ibig sabihin ng simple dito? Ang diin dito, iwasan daw yung mga masyadong komplikadong paliwanag. Yung mga teolohiya na alam mo na mahirap intindihin agad, o mga technical terms. Baka maka-overwhelm lang. Oo, baka magiging hadlang pa. Ang simpleng mensahe, raw, yung pinaka-core lang talaga ng Ebanghelyo. Si Kristo, namatay siya para sa kasalanan natin, inilibing tapos nabuhay muli. Yan daw. At yung response? Ang response daw, pagsisisi at pagtanggap sa Kanya. Simple lang dapat. Okay. Tapos yung panghuli, yung ikalima, tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Tama. Bigyang diin daw ang pag-ibig ng Diyos. Madalas gamit yung John 3:16. Alam mo, kahit importante rin naman daw yung usapin ng kasalanan at yung kabayaran nito. Yung Romans 6:23. Oo, binanggit din yan. Yung bunga ng kasalanan ay kamatayan, pero yung kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan. Pero ang suggestion daw,
mas maganda raw na unahin yung pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Kasi parang mas welcoming daw yun sa simula. Okay, sige. Malinaw na yung mga prinsipyo. Ngayon, paano naman yung mismong paggamit nung gospel tract, nung polyeto? May mga practical na tips din sila, di ba? Oo, meron. Sobrang practical nga eh. Una, ang payo nila, basahin mo lang daw ng malakas. Kasama yung kausap mo. Babasahin nyo together. Oo, pahina bawat pahina. Tapos, importante to, walang masyadong dagdag na komentaryo na wala naman sa tract. Yung natural na boses lang, parang nag-uusap lang talaga kayo, hindi yung parang magtuturo ka o nagle-lecture. Okay. Tapos, dapat daw interactive, hindi lang ikaw yung nagsasalita. Yun, interactive dapat. Pwede mo raw pabasahin din yung kausap mo ng ilang bersikulo para kasali siya. Paano kung may tanong siya habang nagbabasa kayo? Magandang tanong yan. Kung yung tanong niya, konektado dun sa binabasa nyo, sagutin mo raw ng maikli at direkta. Gamitin mo pa rin yung Biblia kung kaya. Pero kung yung tanong medyo malayo na, nalihis na sa topic nung tract, Okay. Anong gagawin? ang sabi, magalang mong sabihin na, okay ang tanong mo, pwede natin balikan yan mamaya. Para hindi mawala yung focus dun sa mismong mensahe ng tract. Okay, para tuloy-tuloy lang muna yung flow. Oo. Tapos, maging sensitibo ka raw. Alamin mo kung interesado pa ba yung kausap mo. Pwede kang magtanong paminsan-minsan, naiintindihan mo ba to o okay pa ba tayo? Mga ganun. Para ma-check mo kung nakuha niya. Tama, para mapanatili yung koneksyon. Tapos, kung grupo naman daw kausap mo, bigyan mo lahat ng kopya. Para lahat nakakasunod. Makes sense. At sa huli, paalala lang, huwag daw mahiya, huwag mag-alinlangan. Kasi ang pananaw ng source, yung binabahagi mo, ay pinakamagandang balita. Okay, ang linaw. So, kung ibuod natin lahat ng napag-usapan natin mula sa material na to, ang laki ng emphasis sa intensyon, di ba? Yung disposisyon ng nagbabahagi. Yung pagkukusa, kahinahunan, respeto. Oo, yun talaga. Tapos, yung paghahanda, hindi lang sa sasabihin, kundi pati sa sariling buhay. Yung kahalagahan ng pakinig bago magsalita. Critical yun. Pagpapanatiling simple ng mensahe, pagbibigay diin sa pag-ibig ng Diyos, pero hindi rin tinatago yung ibang aspeto. At yung paggamit mismo ng material, parang tool lang siya na dapat gamitin ng may respeto at interactive. Sakto. Ang ganda ng pagkakabuod mo. Yung buong proseso, base sa mga material na to, nakatuon talaga sa proseso mismo at sa pag-asa sa gabay ng espiritu. Hindi dun sa, alam mo na, statistics o resulta agad. Oo nga. Siguro isang bagay na pwede mong pag-isipan bilang tagapakinig, paano kaya natin mahahanap yung tamang balanse? Yung balanse sa pagiging tapat sa buong mensahe, kasama na yung medyo mahirap na parte tungkol sa kasalanan, pero at the same time, nananatili tayong nakatuon sa pag-ibig sa kahinahunan. Lalo na ngayon, ang daming sensitive na usapin, di ba? Oo nga. Challenging yun. Para sa'yo, ano kaya yung pinaka-importante, yung pinaka-critical na elemento para masabi mong ang magbabahagi ay nagawa ng may tunay na respeto? Magandang pag-isipan yun.